Kadalasang ginagabi siya ng uwi kapag galing sila sa Quezon City ni Congressman para mag-attend ng session. Gaya ng gabi ngayon, kasagsagan kasi ng impeachment proceeding laban sa isang mataas na opisyal ng Korte Suprema kaya palagi silang lumuluwas sa batasan. As usual, bago siya pumasok sa loob ng bahay, she tried to put a smile on her face for her aunt's benefit. Nagkukunwari siyang masaya kahit nagdurugo ang puso niya. Her eyes was sitting in the wicker chair just outside the door. Halatang hinihintay siya nito. She beamed upon seeing her. Mabuti naman at nandito ka na. Bungad nito sa kanya. Grabe ang traffic. Bulalas niya as an explanation ng bakit siya ginabi ng uwi. May bisita ka. Kanina ka pa niya hinihintay. She gestured to the living room, stretched out to Tamara's rise. Bisita? Sinundan ng kanyang mga nagtatanong na mata ang tingin ng tita niya. She saw a figure across the kitchen door, almost hidden in the shadows. Imposible. She peered harder para mapagsino ito. It wasn't. The figure stepped forward into the light. She froze. It was si Alphon. Her stomach flipped as her knees buckled beneath her. She steadied herself against the door handle. Namutla siya. Hindi pa siya nakahanda sa muling makaharap ito. She was, if it was possible, even handsomer that she remembered. Hindi pa halatang ilang araw na itong hindi nag-aahit. Still, he was incredibly rugged handsome. For a few seconds, all she could do was to stand there, staring, reeling, her heart fluttering like a deck of cards. Pero kaagad din siyang nakabawi. Anong ginagawa mo rito? She demanded hoarsely, unconsciousness of her aunt quietly slipping from the room to leave them alone. Tamara, let's talk. Alphon answered in his velvet voice. Wala na tayong pag-uusapan pa. Get out. Her hand came off her throat to choke away the sobs that were rising. Ano bang ikinagagalit mo? Nagmamaang-maangan ka pa. Look, I'm sorry. Hindi ko sinabi sa'yo. Nadadalhin ko ang mga kapatid mo sa skydiving center dahil alam kong hindi ka papayag. Pero mapilit ang mga kapatid mo, lalo na sa Edmond. Kaya pinagbinggan ko sila. Hayaan mo hindi na mauulit. He assured her. Ay yung babaeng nakahubad. Panguusig ng isipan niya. Hinintay niya ang paliwanag nito. Sino si Kislin? Nang nalaman ko kay Rian nag-alsa balutan ka, sinundan kita agad sa Manila. Pero wala ka roon. Ang sabi ng mga kapitbahay mo, hindi ka umuwi roon. I was bored. Baka kung ano ang nangyayari sa'yo. Alphon went on. Pinuntahan ko sina Edmond sa kondo, pero hindi ka raw nila nakita. Pinahanap kita. Ang bilin ko sa kanila, pag nakita kanila itawag nila agad sa akin. Naghintay ako ng tawag, pero hindi sila tumatawag. Bumalik ako sa kondo. Kinatuban akong maitinatago sila sa akin. Alam nila ang kinaroroonan mo. Baka ayaw lang nilang ipalam sa akin. Noong una ayaw magsabi ni Edmond sa akin. But he must have seen how devastated it was. Kaya napilitan din siyang sabihin kung saan ka naroon. She could gladly wring Edmond's neck. At ang babaeng nakahubad, her mind prodded. Kailangan ipaliwanag muna ito ang tungkol kay Kislin. Ayaw niyang maging number 1 sa buhay nito. Dahil kung may number 1, pwedeng may number 2, number 3, and so on and so forth. Gusto niya, she's the only one in his life. Bumalik ka na sa atin, he pleaded. I miss you. Erica miss you. Palagi ka niyang hinahanap. Tiyak na matutuwa siya pagkasama kitang umuwi ngayon. He missed her. Waves of pure rapture swept over her, but she refused to give way to them. Even as his heart swelled to love for him, her mind fought back. Hinintay niyang paliwanag nito tungkol kay Kislin pero wala siyang narinig dito. It was obvious na walang balak ito na ipaliwanag sa kanyang tungkol doon. Umuwi ka na, Alphon. I'm trying to change my life here and you're not helping. I was trying to change your life, he countered. We start rather well. Things were looking good to us both. Tapos bigla ka na lang nawala. What is it you want to change? She could see that he's still in denial. Bakit umaakto ito na parang wala itong babae? As if Kislin didn't exist. Normal ba ito ang pagkakaroon ng third party? But she wouldn't want to be involved in a triangular entanglement. Umuwi ka na, Alphon. Ulit niya. Bumalik ka na sa babae mo. Finally, she let the cat out of the bag. Babae? Alphon echoed. Anong babae? Sino? He asked, bewildered. Tamara, wala akong babae. Ikaw lang ang nag-iisang babae sa buhay ko. Huwag mo nang bilugin ang ulo ko. She flared. I wasn't saying this. May nakita akong babae sa kwarto mo. Ano yun, multo? Kumunot ang noon nito. Pagkatapos ay nagliwanag ang mukha nito. Si Kislin, kamuting na itong humagalpak ng tao. Yun nga, si Kislin. Nakita ko siya. Hinihintay ka niya. Anong nakakatawa nun? Tamara, kapatid ko, si Kislin. Pasabong nito. Kapatid? Tamara scoffed dubiously. Huwag mo nga akong pinaglololo ko, Alphon.
Ugali ba ng kapatid mo na hintayin ka sa kwarto mo and run around nude while she's visiting you? Nude? She was nude. Alphon rolled his eyes heavily, wide, and mumbled something unintelligible. Then he began to laugh. Nakiligo lang yun. Ayaw niyang makiligo kay Erica. At na bakit naman siya makikiligo kay Erica? Bakit sabay niya mo siya naligo? Tamara, si Kislin ang nanay ni Erica. Pasabong nito. Ano? Para siyang nakarinig ng pagsabong ng bomba. Paano nangyari yun? Nabuntis mo ang kapatid mo. Nandidilat na sabi niya. Lalo lang itong napahagalpak ng tawa. Of course no, ano yun? Insist. Pero bakit ang tawag? Daddy ang tawag ni Erica sa'yo. Nagugulumihang tanong niya. Saka bakit niya iniiwasan si Erica? Mahabang istorya. But to make the story short, itinakwil si Kislin ng mga magulang namin dahil pumatol siya sa isang miyembro ng New People's Army. Mas katanggap-tanggap pa siguro sa mga magulang namin kung pumatol siya sa isang janitor ng kumpanya. Napamulagat siya. NPA ang tatay ni Erica. Ganun na nga, paano sila nagkakilala? Noong nasa kolehiyo kasi si Kislin, student activist na siya. Palagi siyang nangunguna sa mga kilos protesta. Malamang sa mga rally sila nagkakilala. My father threatened to disown her. Pero si Kislin mo ang tumalikod sa kanangyaan. Sumama na ito sa bundok. Nang nanganak siya, bumalik siya rito para ibigay ang bata. Ayaw niyang maipit ang anak niya sa gulo. Buti pumayag ang asawa niya na ibigay dito ang bata. It was a mutual decision. Masakit man sa kanila. Naisip nilang mas mapapaganda ang buhay ng bata. Kapiling kami. Kaya ikaw ang nakalakhan ni Erica na tatay niya. She concluded. Ganun na nga, pero ang alam niya, patay na ang nanay niya. Paano kung dumadalaw si Kislin? Surely nagkikita sila. Tita ang tawag ni Erica sa kanya. Her hair went out for Kislin. Tiyak na masakit dito na tawagin itong tita ng sarili nitong anak. Paano kung kukunin niya si Erica? Paano kung bawin siya ng tatay niya? Nahintakutan siya. They have waived their rights on Erica. May pinirmahan kaming kasunduan. Nakahinga siya ng maluwag. Now that it's settled, umuwi na tayo. You know I am absolutely nothing without you. Tiyak na matutuwa si Erica pag nakita ka niya. Ayaw pa rin niyang bumigay. I'm sorry, Alphon, but I realized that I certainly didn't want to wrap a man into marrying me. Volunteering in that show was the biggest mistake I made in my life. Marrying for money is just for me. Dapat mahal ko rin ang milyonaryong mapapangasawa ko at mahal din niya ako. But I love you. Mahal kita kahit kung minsan nagar ka. Mahal kita kahit mas mahal mo ang computer mo. Mahal kita dahil mahal mo si Erica. Tamara couldn't believe what she's hearing, and then suddenly, right in front of her, I bent down and balancing awkwardly on one knee, cleared his throat. What I really wanted to say was this. May inilabas itong velvet box mula sa breast pocket nito. He fumbled with it and tried to open with trembling hand. Finally, it sprang open. It was the 3-stone diamond engagement ring na binili nila sa greenhouse. Diamond tears misted rainbow bright on her lashes. You do want to marry me, she breathed, her heart swelling in unmeasurable bliss. He cleared his throat, but his voice showed signs of strain when he said, You haven't been wearing this ring, even on a chain. Alam mo bang nalungkot ako dahil dun? Tamara gazed down too seriously. That man who gave me this never really asked me to wear it. That didn't matter then, but I think it does now. I think that now, he wants a partner, not a possession. Mangiyak-iyak na sabi nito. And so much more. A lover, a friend. Will you wear this ring? We should probably get married before we start a family. Will you marry me? Tumayo ito. He looked deeply into her eyes. You'll be my wife, then I'll make sure you're my woman. Yes, she answered softly. I've been waiting all my life to marry you. His dark head bent towards her. She lifted her face for his kiss, her eyes glowing with happiness. Oh, I love you so much, Alphon Montemayor, she said breathlessly, gazing into the face she had been so afraid she would never see again. He drew a deep breath. And I love you, Tamara. I've been waiting for all my life for someone like you. Much later, they had somehow traversed to the sofa and Tamara was cradled in his lap. Panay ang halik ni Alphon sa kanya. Pangako hindi na ako tatalon. Yun na ang huling skydive ko. Promise? Promise. Itinaas pa nito ang kanang kamay nito biglang pananumpa. And do you promise na hindi mo na ako ihahagis sa pool? That I can promise. Kasi kung magiging nagar ka, at uunahin mo pa ang kalikutin ng computer mo kay sa akin, ihahagis at ihahagis pa rin kita sa pool. In fact, bala kong magpagawa ng diving board para roon kita ihagis, para mas mataas. He kidded.
Kinurat niya ito ng pinong-pino. You're so mean. Pero hindi mo na kailangang magpagawa pa ng diving board dahil mula ngayon, ikaw na ang magiging priority ko. Promise? Promise. Siya naman ang nagtaas ng kanang kamay bilang panunumpa. Ano ba kasi ang nakain mo noon at bigla mo lang naisipang tumalon uli? Pwede namang tanggihan mo ang mga kapatid ko kahit pinipilit ka nila. Tamara, I'm a man who don't make promises I don't intend to keep. Tinupad ko lang ang pangako ko sa mga kapatid mo. Kaya kailangan tuparin mo rin ang pangako mo sa akin na hindi ka natatalon. Makakaasa ka. I love you, Tamara. He professed. I swear hindi kita sasaktan. Kailan mo nalaman na mahal mo ako? I must have loved you the moment I saw you in your department. But I just realized when I was in the sky doing a stop jump. Dati hindi ako takot tumalon mula sa aeroplano. Pero ang nakasakay na ako sa rubber up, natakot ako. I prayed na makapaglanding ako ng safe dahil naisip kita at naramdaman kong mahal kita. In fact, I love you so much that I even thought na namukhaan kita sa crowd mula sa taas. Because when I looked down, all I saw was your face. Pero totoo palang nandun ka at nanonood. You're scared the wits out of me. Huwag mo nang uulitin yun ha. Ayoko pang mabiyuda. She mentally knocked on wood. Ikaw din bata pa ako, may asim pa. Tiyak na marami ang pipila para maging pangalawang asawa ko. Kaya baka magpakasal uli ako sa iba. Ayan ang hindi mangyayari. Babangon ako mula sa hukay para pigilan ang kasal mo. He threatened. Natawa siya. How morbid. I won't let anyone lay a finger on you. He vowed. Then kiss me. With pleasure.